yan. So very disappointing po talaga itong nangyari sa budget natin. Opo. Disappointing to say the least. Ma'am, mamaya puntahan natin yung patronage politics fund na yan. Balikan ko lang po itong issue nga po sa PhilHealth. Ma'am, subsidy ng national government, yan ho ba ay kakaiba pa doon po sa obligasyon ng gobyerno na mag-remit ng pera galing po sa sin tax law papunta po sa PhilHealth Fund? Can you explain please? Yan po yung isa sa dahilan na kinakagalit natin dahil ayon po sa batas natin, naka-earmark po, ibig sabihin automatically dapat inililipat sa PhilHealth yung share natin sa sin tax. Nakalagay po kasi sa sin tax law natin, 80% nung kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa tobacco, alcohol products at sweetened beverage, automatically dapat yan ay inilalaan sa PhilHealth bilang pangbayad ng premium ng mga kababayan natin na walang trabaho, mga kababayan nating mahihirap, mga kababayan nating PWD at senior citizen. Ito po yung mga walang kakayahang magbayad ng premium. Kaya po, automatically, yung mga kinokolekta sa taxes natin, sa mga produkto na to ay inilalaan bilang premium nila. Bakit po nila kailangan ng premium? Kasi po kung magkasakit sila at wala silang kakayahang magbayad, i-cover po yan ng PhilHealth. Yan po yung tinatawag nating social health insurance program natin. Ngayon, itong budget na to, itong automatic na subsidiyan na to dapat na nanggagaling sa taxes natin, ito po yung hindi ibinigay ng Kongreso natin ngayon. Kaya nakikita po natin to na violation ng mga existing na batas. Kaya po kahapon binabanggit ko, kahapon na usapin lang natin, binabawasan yung budget eh. Ngayon hindi talaga binigyan ng budget, kaya talaga po tayo ay magtutungo muli sa Supreme Court para questionin itong ginawa ng Kongreso natin dahil naniniwala tayo na ito ay illegal.